Mabuhay teammates, ito ang Basketball Universe at ako si Bill Velasco. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Smart Sports. Paano nyo ginagawa yon, Doc? Kasi syempre, sa ibang bansa, marami sila. Minsan may asosasyon pa yan, may mga appraisers. Paano nyo nilalagyan ng peso value or halaga ang isang bagay? Siyempre, una sir, yung value, parang relative yun, di ba? Siyempre, yung isang bagay pwedeng very valuable sa iyo, pero sa akin, hindi. Pero siyempre, kailangan maglagay tayo ng mga objective criteria. Kasi paano natin prepresyohan yung isang item? So, una, yung tinitingnan ko, kung ano yung current niya na pricing sa market. So, with that, usually, nagtatanong ako sa mga kapwa ko collector, na naka-encounter ng similar na item. Tapos, tinatanong ko magkano ba yung usually na bentahan pag yung ganitong klaseng item yung ibebenta. So, ako rin, I take into consideration din yung mga experiences ko rin na during the past years, nung nangongolekta ko, magkano ko ba siya nabili nun. Tapos, given yung, syempre may inflation kasi from 4 years back to now, syempre may taas rin ng konti yung prices eh. So I give consideration also to that. Yung experiences ko, tsaka yung existing na parang market value ng item na yon. Napansin ko rin, Doc, sa experience natin, yung mga iniimbita para sa mga exhibition games, yung hinahanap ng mga ibang collectors. Sa PBA, mas madalas late 80s tsaka early 90s. Bakit sa tingin mo yung era na yun napaka-special sa mga fans? Kasi that time kasi I think merong parang perfect storm na una yung meron tayong media na available para ipalaganap yung PBA sa buong bansa, like yung TV, radyo, and at that time wala pang internet. So parang hindi pa masyadong divided yung attention ng mga tao. So either manood ka ng TV, makinig ka ng radyo, umattend ka ng games ng PBA. Kaya, at also at that time din, sobrang talented ng PBA at that time, no 80s to 90s. Kasi you have the existing stars nung nagsimula yung PBA, like sina Jaworski, Fernandez, na naglalaro pa. Tapos papasok ngayon yung new wave ng superstars like sina Patrimonio, Lastimosa, Benji Paras. So nagkaroon, I think, ng perfect storm ng combination ng mga factors na yun. Kaya naging parang golden era siya for fans. And for collecting din, I think, ng mga items. Sa experience mo, Doc, ano ba ang mas pinahahalagahan ng mga fans? Yung PBA or yung mga national team? So yun nga, tulad nung sabi ko kanina, Sir Bill, yung value kasi relative. So for example, for a Ginebra fan, so kung bibigyan siya ng choice ng isang item na, for example, Jaworski na Ginebra jersey or Jaworski na nagsuot ng national team jersey, baka preferential niya yung Ginebra jersey. So I think it also depends dun sa preference nung fan. But of course, number one, yung kino-consider natin dyan, yung player, kung sino yung player. So of course, yung superstars, they hold more value. Ganyan po. Tsaka yung, yung rarity. So for example, kung readily available yung mga players para mag-sign, so baka mas mababa ng konti lang naman yung value kaysa yung mga player na hindi masyadong available para mag-sign ng mga items. So, parang doon papasok yung parang supply and demand. Meron ba mga players, Doc, na hindi pumipirma? Sa experience ko naman po, Sir Bill, all of the players naman na naka-encounter ko, they're very nice naman po, tsaka pumipirma naman po lahat. Pero but it's important for us fans din is intindihin rin natin yung mga players. Kasi malay natin, baka bad day lang pala sila or baka may pinagdadaanan lang. So kung minsan hindi tayo napagbibigyan, so intindihin na lang din natin. Tsaka syempre yung tinatawag nating common courtesy, yung wag mo naman lapitan habang kumakain, or nasa CR, or kaya kasama yung mga anak niya. Or family time, di ba? So bigyan na natin yun sa mga idols natin. Igalang natin siya. But siguro around a game, before or after, yan, that's the best time to do it. Yes. What about, Doc, may cut-off ba na
may era na hindi masyadong pinapansin ng mga fans? Kasi ikaw, your collection goes back 100 years. Anong, may era ba na parang hindi na napapansin ng fans or nakaligtaan na? Of course, I think yung mga pre-PBA era. Okay. Kasi I think yung mga fans ngayon, doon sa mga collectors din na nakaka-interact ko, so mostly PBA eh. So hanggang doon yung abot nung parang interest nila. Pero pag lumagpas na nung pre-PBA, Mga Mika. Mikaan na, kunwari mga 1950s like sina Kaloy-Loy Saga na or so to 1930s sina Ambrosio Padilla or Primitivo Martinez, Yeah. yung mga ganong pangalan. Wala na akong masyadong rare na makita ko ng collector or enthusiast na familiar dun sa mga names na yun. So I think yung cut-off yung PBA 74, era, 75. 70s. Okay. What about Doc? May mga collector ka ba na nakausap na nagbayad ng napakalaking halaga para sa isang bagay? Marami po, marami rin. Talaga? Okay. Minsan umaabot po yon six figures Talaga? para mabili po yung isang item na gusto po talaga nila. Ano yun? Normally jersey ba o bola na may pirma? For example lang po, nung mga ilan sa mga previous episodes namin ni Boss Toyo, nakakabili po siya nung, for example, yung mga memorabilia po ni Bogs Adornado, I remember, tsaka ni Sir Alan Kaidik. So some of those items, ilan sa mga nabili po niya, nagkakahalaga ng more than 100,000 pesos po per item. Okay. But normally, ang mga collector ba gusto nila set yung bibilin or in bulk or pa isa-isang item lang? Okay. Ako po personally, ang tinitingnan ko rin po kung kaya ko pong bilhin in bulk, kunyari may set po na binigay. So tatry ko po na baka bigyan ako ng discount para makuha ko na yung buong set. Pero kung halimbawa, doon sa binibenta naman, meron na ako nung ilan doon sa binibenta niya, I'll just try to complete my collection and then yung mga kulang ko na lang po yung kukunin ko. Okay. Para doon sa mga hindi sanay, Doc, what for you is a complete collection pag sinabi mo? So for example po, sa Ginebra cards halimbawa na in-issue nung early 1990s, so I think parang 10 yata yung cards na yun. So nakaset na talaga na 10 lang siya. So alam ko ngayon na kailangan makompleto ko yung 10 para makompleto ko yung set po na yun. Also I think yung Coca-Cola cards nung 1974. Wow! So they featured the 1974 na national team natin sa Tehran, Asian Games. Sila Mon Fernandez yun. Yes, oo. So I think mga 15 or 16 cards siya. So nakaset na talaga na yun lang yung number. So at least may target ako na kailangan makompleto ko yung or maabot ko yung number na yun to have the complete set. Meron bang, Doc, na halimbawa external forces like kalamidad, gera or what na nakaapekto sa ilang mga memorabilia? Kasi sa comics, kaya mahal yung mga first issue ng mga Superman, Batman. Kasi nung World War II, ni-recycle o sinunog yung papel di ba? So naubos yung mga karamihan sa mga comics. May ganun ba sa atin? I think po sa Philippine basketball po minsan depende po kunyari merong ceremony na ino-honor si ganitong player. So for that particular period minsan tumataas po yung value nung items for that particular player. So kunyari may retirement ceremony si ganito. So ngayon yung mga collectors kami, naghahanap kami nung memorabilia ni ganitong player para pagpunta namin doon sa event na yon, if ever, meron kaming mapapakita na items na pwedeng ipa-autograph doon sa kanya. Okay. What about yung katulad nung Doc, sa PhilPost, no? Philippine Postal Service, nag-issue sila ng mga stamps, Jaworski, Fernandez. May halaga ba yun? Meron po, sir. So kailangan mas mahalaga ba pag nagamit o pag hindi nagamit? Mas maganda yung hindi nagamit. Okay. Tsaka yung yung tinitingnan rin natin doon, yung first day cover. So yung first day cover, siya yung in-issue nung sa first day na ginawa yung stamp. So usually, isa lang yun. Kasi yung mga succeeding prints kasi niya, parang mas marami na yon. Pero yung first day na nilabas siya, parang limited lang siya for that particular na araw. So most of the time, yun po yung mas malaki po yung value. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Smart Sports.
At yan ang Basketball Universe para sa araw na ito. Abangan kami Lunes at Biyernes sa YouTube at Facebook. Kaya like, share, subscribe at follow na rin. Nagpapasalamat kami sa Smart Sports. Laging tatandaan, saan man kayo at ano man ang ginagawa ninyo, magkakampi tayo. Ako si Bill Velasco at ito ang Basketball Universe.